Pagkagising ko nga mga mare, agad ko na nga pinaarawan si Galahad. Medyo inuubo kasi at sinisipon. Pagkapasok ko nga mga mare, saka lang ako nakapag-prepare ng almusal namin. Bumili na nga lang pala ako ng buns kahapon sa palengke. Napag-isipan ko na nga lang mga mare, ito yung buns sa butter. Ito rin kasi yung nare-request ng pangalawa ko. Napakahilig kasi ng mga anak ko sa tinapay. Hindi nga tumatagal ng isang araw ang tinapay sa amin. Lalo na nga yung pangalawa ko mga mare, sobrang napakahilig sa tinapay. Nang makapagtos nga ako mga mare, pinatneran ko naman ng kape. Hindi talaga pwedeng hindi ako magkakape. At habang kumakain nga kami dyan mga mare, tuwang-tuwa naman si Galahad sa pinapanood niya. Pagkatapos nga namin mag-almusal, sinimulan ko na nga rin pala maglinis sa labas. Matagal-tagal na nga din mga mare nang huling malinisan ko yung harap namin. Isa-isa ko na nga din tanggalin lahat ng mga nakalagay sa patungan. Ayan nga mga mare, kahit medyo mabigat yung patungan, nabuhat ko pa rin. Nang matanggal ko nga mga mare, winalisan ko na nga muna para matanggal ang alikabok at balahibo ng mga alaga namin. Tubig na may sabon nga pala mga mare yung ginamit ko para mawala naman yung panghi at pupo ng mga alaga namin. Habang nagwawalis nga ako mga mare, napakasarap nga ng tulog ni Galahad. Kaya naman nakakilos ako. After ko nga mawalisan ng may sabon, binalawang ko na din para hindi madulas kung sakasakali. Hay naku mga mare, malakas pa ang ihi ko sa tulo na galing sa hose. Kaya naman medyo natagalan na nga ako sa ginagawa ko. Medyo mahina kasi yung tubig namin ngayon mga mare. Kuminsan nga wala pang tulo. May araw din kasi na malakas, minsan mahina. Anyway, hinugasan ko na nga din pala yung patungan. Sobrang dumi na din kasi. Ayun na nga mga mare, nagsabi na nga ang anak ko, nagising na nga si Galahad. Nang matapos ko nga malinisan, ibinalik ko na nga din pala isa-isa sa patungan. Tinanggal ko na nga din pala yung mga hindi na ginagamit na tsinelas ng mga anak ko. Para kahit papano naman mabawas-bawasan yung mga nakatambak sa patungan. Mga tsinelas nga pala at mga ibang gamit sa tools, yung mga nakalagay dyan mga mare. Lubos-lubos ko na nga din pala yung paglilinis ko. Pag nauumpisan talaga ako ng maglinis, gusto ko yung tuloy-tuloy. Winalisan ko na nga din pala yung kanal namin. Napansin ko din kasi mga mare, marami na din mga itlog ng lamok at hindi na rin nakakadalo yung tubig. Kaya naman inulit-ulit ko talagang walisan at para matanggal din yung mga kanin na napupunta sa kanal. Minsan kaya naman bumabara kasi gawa ng basura na napopondo. Nang matapos ko nga yung kanal, yung basura naman na ngayon nasikaso ko. Isinilit ko na nga din pala sa mas malaking plastic yung mga karton para magkasya at may lagay ko din yung ibang mga basura. At habang nagwawalis nga ako dyan, si Aling Maliit ay kanina pa pala nakatingin sa akin. At syempre mga mare, nakipaggantuhan na din ako sa kapwa kumare ko habang tinatapos ko yung ginagawa ko. Itinali ko na nga din pala yung basura na nailagay ko sa plastic. Maya-maya din kasi ilalabas ko din naman. Sa wakas mga mare, natapos ko din yung paglilinis ko sa labas. Nagpahinga na nga lang muna ako dito sa duyan habang napipil ko magkape sa katirika ng araw. Hay naku mga mare, basta ang alam ko dyan, sarap na sarap ako sa kape kahit mainit. Napapaisip pa nga ako dyan mga mare kung paano ko naman sisimulan yung sa loob. So mga mare, hanggang dito na lang muna yung video ko. Salamat sa panunood!